James Harden nagsakripisyo ulit sa Clippers. Pahayag ni Stephen Curry kay Ja Morant, totoo at magiging kontrata ni Will Richard parang tuluyan ng mawawala si Gary Payton sa Warriors, nagpalit ng ahente. Noong una, pinuri si James Harden sa lungsod ng pagmamahalan dahil tinulungan niya ang Philadelphia Sixers sa pamamagitan ng pagtanggap ng mas mababang sahod. Matapos ang kalahating season kasama ang Sixers, inaasahan noon na papasok si Harden sa free agency market kung saan makakatanggap siya ng mga offer na max contract. Kung pumirma si Harden ng isang pangmatagalang kontrata noon sa Sixers, mahihirapan sana ang koponan na makakuha ng karagdagang mga veteranong manlalaro. Ang desisyon niyang tumanggap ng 2 taong kontrata ay nagbigay daan sa Sixers na makapirma ng mga veteranong sina PJ Tucker at Danuel House. Noon ipinagdiwang sa lokal na komunidad ang mga hakbang na iyon. Mabilis ang paglipas ng panahon, ngayong 2025 NBA offseason, gumagawa si Harden ng katulad na hakbang para sa Los Angeles Clippers. Ayon kay Lawrence Frank, presidente ng basketball operations ng Clippers, tinanggap ni Harden ang mas mababang sahod ngayong off-season upang mabigyan ng sapat na salary cap space ang Clippers para makapirma ng hindi bababa sa 2 veteranong manlalaro. Kamakailan, kinuha ng LA ang former star ng Washington Wizards at Phoenix Suns na si Bradley Beal. Ayon kay Farbod, sinabi ni Lawrence Frank na ang pagtanggap ni James Harden ng mas mababang sahod ang tanging dahilan kung bakit nakapirma ang LAC kina Bradley Beal at Brook Lopez. Kung wala si James, hindi namin makukuha si Bradley Beal. Ang tanging iniisip ni James ay ang manalo. Handa siyang magsakripisyo ng bahagi ng kanyang laro, bahagi ng kanyang kontrata. Pumirma si Harden ng 2 taong kontrata sa Clippers ayon sa ulat. Nakatakda siyang kumita ng $39.1 million for the 2025 to 2026 NBA season. Sa susunod na summer, magkakaroon siya ng option na $42.3 million with Clippers. Maaari siyang muling maging unrestricted free agent kung tatanggihan niya ito nang sumali si Harden sa Sixers noong year 2022. Sa pamamagitan ng trade, may intention siyang manatili sa Sixers ng pangmatagalan matapos ang maikling panahon niya sa Brooklyn Nets noong year 2023 off-season. Naging controversial si Harden nang i-activate niya ang kanyang player option sa Sixers na may layuning pilitin ang kanyang pag-alis. Tahasan niyang pinuna ang presidente ng basketball operations ng koponan na si Daryl Morey bago siya pansamantalang naging holdout sa training camp. Nagkasundo ang Sixers at Clippers sa isang deal noong huling bahagi ng October 2023 na nagdala kay Harden sa kanyang kasalukuyang team. Papasok na siya sa kanyang ikatlong season kasama ang Clippers habang ang Sixers ay tuluyan ng tinalikuran ang lahat ng mga nakinabang sa dating pinuri na pagtanggap ng pay cut ni Harden. Kasama si PJ Tucker sa trade ni Harden patungong LA. Agad namang lumala ang relasyon niya sa organisasyon na nauwi sa isang buyout sa kanyang ikalawang season kasama ang Clippers. Sumali si Tucker sa New York Knicks noong nakaraang season. Samantala, si Danuel House ay na-trade sa Detroit Pistons noong 2023 to 2024 season. Na-waive siya ng Pistons at simula noon ay wala nang kuponang kumukuha sa kanya. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sakripisyo ni Harden? Sa ibang balita naman, maraming dynamic na guard sa NBA. 2 sa pinakamahusay sa ngayon ay ang superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry at ang batang star ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant. Si Curry ay isa sa mga elite ng NBA sa loob ng maraming taon at ngayon ay 37 taong gulang na. Papasok siya sa kanyang ika-17 season sa susunod na season. Hanggang ngayon, wala siyang ipinapakitang senyales ng pagbagsak ng laro. Si Morant naman ay 25 taong gulang pa lang. Naapektuhan ang kanyang karera ng mga injury ngunit nananatili siyang isang lehitimong bituin. Ang susunod na hakbang para sa kanya ay ang pamunuan ang Grizzlies tungo sa pagiging seryosong contender sa kampeonato. Parehong nagbibigay ng matinding excitement sa laro ang 2 manlalaro. Si Curry ay isang purong shooter habang si Morant ay napaka-athletic at mahusay sa pag-atake sa rim. Kamakailan nagsalita si Curry tungkol kay Morant at hindi niya itinago ang kanyang opinyon tungkol sa star ng Memphis. Sa isang panayam, malinaw na sinabi ni Curry na naniniwala siyang si Morant ang pinaka-athletic na manlalaro sa NBA. Ja Morant, sabi ni Curry. Sa tingin ko pound for pound, siya ang pinaka-athletic na manlalaro sa liga. Si Russell Westbrook nung nasa prime siya, si John Wall. Lagi nating pinag-uusapan ang mga ganong klaseng manlalaro bilang pinaka-athletic sa liga. Mahirap kontrahin ang pahayag ni Curry. Kapag nasa maayos na kalusugan, halos hindi mapigilan si Morant sa pag-atake sa rim dahil sa kanyang bilis at talon.
Gayunpaman, kailangan niyang manatiling malusog at manalo sa pinakamataas na antas upang tunay na makabilang sa superstar na kategorya ng mga manlalaro sa NBA habang papasok sa 2025-26 NBA season. Magiging interesante kung ano ang magagawa ni Morant kasama ang Memphis. Dinagdag ng Grizzlies sina Kentavious Caldwell-Pope, Ty Jerome at Cedric Coward ngayong off-season habang na-trade naman si Desmond Bane patungong Orlando Magic. Para sa inyo mga kaibigan, sino ang pinaka-athletic sa inyo? Sa sumunod na balita naman, pagkatapos mapili ng Golden State Warriors si Will Richard bilang ika 56 pick sa nakaraang NBA draft noong nakaraang buwan, agad na nagkaroon ng usap-usapan tungkol sa posibleng epekto nito sa minamahal na veterano na si Gary Payton. Halos 3 linggo na mula nang magsimula ang free agency at nananatiling walang kontrata si Payton, habang si Richard ay tila naging pinakapositibong bahagi sa kung hindi man kapani-paniwala ay medyo nakakainip na kampanya ng Warriors sa Summer League. Maaring senyales ng pagtatapos ni Gary Payton sa Warriors ang paglagda kay Will Richard. Matapos ang huling naka-schedule na Summer League game ng Golden State laban sa Toronto Raptors noong Biyernes, sinabi ni Monte Poole ng NBC Sports Bay Area na dapat lagdaan ng Warriors si Richard ng isang standard contract at ilagay siya sa main roster. Sa taas niyang 6'4" with wingspan 6'10", ipinapakita ni Richard ang klase ng two-way effectiveness na hinahanap ni Coach Steve Kerr at ng kanyang staff. Siya ay 22 taong gulang at malamang ay magkakaroon ng pinakamababang sahod sa buong roster para sa isang pinili sa 2025 draft. Naglalaro siya na parang keeper, sulat ni Poole. Kahit hindi pa inaasahang magiging bahagi ng ganap na rotation ng Warriors si Richard kapag kumpleto ang kanilang lineup sa susunod na season, ang pagbibigay sa kanya ng standard contract ay maaring maging mahalaga para sa front office sa pag-navigate ng payroll, lalo na sa ilalim ng first o second tax apron. Ang minimum rookie scale contract para sa second round picks sa susunod na season ay $1.27 million. Sapat na pagkakaiba mula sa veterans minimum na maaaring makaapekto sa desisyon. Maaaring mapunta ang Warriors sa isang sitwasyon kung saan kailangang mamili sa pagitan ng paglagda ng standard deal para kay Richard o pagbabalik kay Payton gamit ang vet minimum na magreresulta sa pananatili ng batang guwardiya sa two-way contract. Kung pipirmahan ng Warriors si Richard sa main roster, maaaring wala ng pangangailangan na ibalik si Payton, lalo na kung maisasara nila ang kasunduan kay DeAnthony Melton. Ang pagkakaroon ni na Melton, Richard at Payton sa parehong roster ay tila sobra na, lalo na kung isasaalang-alang na meron ng sina Stephen Curry, Brandon Podziemski, Buddy Hield at maging si Moses Moody bilang prominenteng mga backcourt player. Nakita si Payton kasama ng Summer League squad ng Warriors noong mas maagang bahagi ng linggo, pero ang 32 taong gulang ay naiuugnay din sa posibleng paglipat sa Los Angeles Lakers matapos magpalit ng ahente. Naglaro sina Richard at ang Warriors sa kanilang consolation game sa Summer League sa Las Vegas sa panalo laban sa Cleveland Cavaliers. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?